Mga bro, ito na ang tinatawag na last call sa isang iconic na fighter jet. Boeing has confirmed na matatapos na ang production ng brand new FA-18EF Super Hornet by 2027, at matagal na ring tumigil ang paggawa ng EA-18G Growler. Ibig sabihin nito, kung may interes pa ang Philippine Air Force sa Super Hornet, ngayon na ang huling window. Balik tayo sandali sa history. Noong mid-1990s, ang PAF ay aktwal nang pumili ng FA-18CD Hornet bilang kapalit ng Northrop F-5AB Freedom Fighter. Hindi ito haka-haka, may desisyon na noon. Pero dumating ang 1997 Asian Financial Crisis, at literal na napuli ang ekonomiya ng bansa. Kaya kahit gaano kaganda ang napiling eroplano, hindi na ituloy ang acquisition. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinili noon ng PAF ang Hornet ay ang navalized design nito. Ang FA-18 ay ginawa para sa aircraft carrier operations, kaya matibay laban sa corrosion at swak sa high salinity at tropical environment tulad ng Pilipinas. Dagdag pa dito ang twin-engine setup, na malaking safety factor lalo na kapag lumilipad sa ibabaw ng dagat, kung saan walang lugar para mag-emergency landing. Fast forward to today, ang FA-18EF Super Hornet ay mas malaki, mas malakas, at mas advanced na bersyon ng lumang Hornet. May mas powerful engines, mas mahabang range, mas modernong avionics at sensors, at mas malaking payload para sa air-to-air at air-to-ground missions. Ito ay tunay na multi-role fighter na napatunayan na. Sa usapang capability, kayang makipagsabayan ng Super Hornet sa modern threats ngayon. Malakas sa maritime strike, swak sa island defense, at may mataas na survivability. Para sa isang archipelagic country, hindi maliit na bagay ang ganitong combination ng range, payload, at safety over water.